sa pagsigaw ni Huangbo sa anumang halimaw sa loob ng kuweba. Pagkamangha ang nilalang na umuusbong mula sa kuweba ay sumasalungat sa lahat ng inaasahan na ito ay naging isang napakalaking nilalang. Taglay ang mga katangian ng kapwa-tao at dragon at kahawig ng isang napakalaking anaconda na may hindi mapag-aalinlangan ng tao ang mukha at hitsura ng napakalaking halimaw. Na umalis sa batang Huangbo na nanginginig sa takot, na ipinakilala ng dalaga ang halimaw bilang inapo ng mga sinaunang immortal. Habang inilalantad ang angkan nito at binibigyang diin ang kakilakilabot na kabagsikan nito. Nang makita ang isang mabigat na halimaw ang prinsesa ay isinasaalang-alang ang pagtulong kay Wang Boyang na alisin ito. Gayunpaman si Wang Ouyang ay nagpasyang harapin ang nilalang na nag-iisa, na may takot na mapagtantong siya ay naduduwag na ginagamit niya ang kanyang push dharma na hampasin ang halimaw na nagresulta sa pansamantalang pagurong nito. Gayunpaman mabilis na muling lumitaw na naging mas mapanganib at nakamamatay, habang ang halimaw ay nagdadala sa kanya ng mapanganib na halos lamunin siya. Bilang hakbang ni Suho ginagamit niya ang kanyang spiral void cutter para i-disorient ang nakakatakot na hayop. Sa wakas ay hinawakan ang kanyang mabigat na espada at pinutol ito ni Suho sa mga piraso muling nabigla sa lahat. Sa araw na malapit nang matapos ang iminumungkahi ni Zhang Qijin, ay ang paghahanap isang angkop na kanlungan bago sumapit ang gabi. Kaya nagsimula sila sa paghahanap at sa huli ay nakatuklas ng kanlungan sa loob ng hangganan ng isang kuweba. Pagkatapos maghapunan ay nag-propose si Suho na magpalitan sila ni Wang Boyang ng pagpapatrolya sa buong gabi. Para matiyak ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mapagbantay at pagsubaybay sa kanilang paligid. Tanong niya kay Wang Boyang kung gusto niyang sumang-ayon muna sa planong ito. Mabilis namang sumang-ayon si Wang Boyang para gawin ito. Habang siya ay nakipagsapalaran sa kagubatan na iniisip ang tungkol sa kanyang kamakailang kahihiyan sa harap ng prinsesa na si Wang Boyang ay biglang may naramdamang kumikinang sa likod niya, nang lumingon siya nang may biglang tumama sa kanyang leeg. Dahilan kaya siya ay nawalan ng malay. Sila pala ang mga Underworld Dharma user na dumarating sa Mortal Gate. Na napagkamalang si Suho, pagkatapos ay kinuha ang kanyang hitsura at alaala na nagbabalak na patayin sila. Gayunpaman ang isa sa kanila ay ipinagbabawal sa kanya na kitilin ang kanyang buhay na nagsasabi na siya ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanilang mga pagpupunyagi sa hinaharap kung isasaalang-alang niya ito. Buhay na buhay si Huangbo sa katayuan niya at tusong inilahad na siya ay papasok sa team. At maghihintay ng pagkakataon na patayin sila. Ang imposter ay bumalik sa campsite at sinabi sa mga tao na siya na ang bahala sa buong gabi ng pagpapatrol. Kaya't si Suho at ang iba pa ay nagpahinga pagkasang-ayon. Ang imposter ay nakakuha ng pagkakataon, inilabas niya ang ahas sa pamamagitan ng kanyang kamay. Ngunit napansin siya ni Handun na lumapit sa kanya ng may pagdududa. Laking gulat niya nang makita si Handun at nagtataka kung bakit dinadala ni Suho ang mga ganitong nilalang kasama nila. Sa pagkilala sa pangangailangan ng pag-iingat, itinigil ng imposter ang kanyang mga plano at nagpasyang maghintay para sa isang mas angkop na pagkakataon. Pagbukas ng bukang liwayway, umalis ang grupo sa kuweba sa kalaunan ay nakarating sa isang magandang kagubatan na puno ng mga namumulaklak na bulaklak. Banibihag ang kanilang mga pandama sa kanilang kaaya-ayang halimuyak. Gayunpaman ang babaeng nangunguna sa kanila ay nagbabala sa kanila na ang kanilang kaligtasan na mabuhay ay magiging mahirap sa pagkakataong ito. Siya ay tumakbo sa unahan at tinawag ang pinuno ng kagubatan at sinabi sa kanya na siya ay binihag nila. Nang biglang may kulog at kidlat na nagpatamba sa kanya sa lupa. Sinundan ng pagdating ng isang nine-tailed fox na naganyong babae na tila ang nilalang ay inis sa kanilang pagdating considering na baka sirain nila ang forest beauty niya. Ikinagulat din ni Zhang Qijin na makakita ang nine-tailed fox sa ganoong lugar. Habang si Suho ay nagpasya na harapin siya, inalok niya ang impostor ni Wang Boyang sa pagkakataong harapin ang kakilakilabot na kalaban na ito. Ngunit siya ay tumanggi na iginiit na si Suho ang dapat mamuno sa kaso nang marinig ni Suho ito. Inilabas ang kanyang espada na dinadaluyan ng lakas ni Tao Wu at naglunsad ng isang mabangis na pag-atake. Sa kanyang pagkamangha ang fox ay walang kahirap-hirap na pinipigilan ang kanyang pag-atake sa pamamagitan lamang ng isang paggalaw ng kanyang buntot. Ang impostor ni Wang Boyang ay humakbang na nagsasabi na gusto niyang tumulong na marinig itong hiniling ni Suho sa kanya. Namamagitan na harangin ang fox sa pag-atake, na nagpapahintulot sa kanya na atakihin siya ng walang anumang kahirap-hirap. Gayunpaman sa pagkadismaya ni Suho ang impostor ay biglang lumingon at naglulunsad kay Suho ng isang marahas na pag-atake.
na nag-iwan sa kanya ng lubos na pagkabigla sa mga pangyayaring ito. Ang imposter ay nag-deploy ng isang makamandag na ahas upang mawala ng kakayahan si Suho sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya ng mapanganib nitong venom. Si Suho ay nataranta sa hindi inaasahang pagkakataong iyon. Ang mga kaganapan ay nagtatanong sa imposter ng dahilan ng paggawa nito. Bilang tugon, ang imposter ay nagsasaad na gusto niyang alisin muna ang pinaka-nakakagambala. Habang ang nakamamatay na venom mula sa imposter ay unti-unting epekto kay Suho. Inatake niyang muli at bumagsak siya sa lupa. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng mas maraming ahas na kumagat kay Suho. Dahilan para hindi siya makabangon sa kanyang sarili. Nakita ito ng nine-tailed fox na nililinlang sila ng sarili nilang kasama. Nagulat ang prinsesa na hinimok ang impostor upang ihinto ang pagtatanong kung bakit niya ito ginagawa. Nang biglaan sa sandaling iyon ay isiniwalat niya ang kanyang sarili at tunay na pagkakakilanlan, na nagsasaad na hindi siya si Wang Bo. Iniiwan ang lahat sa isang state of shock na alala ni Suho na narinig niya ang tungkol sa isang individual na binabago ang kanilang hitsura at gumamit ng mga ahas. Bigla niyang napagtanto na ito ang mismong taong responsable sa pagpatay sa mga magulang ni Bakshal Young. Samantala ang impostor ay nagpakawala ng isang sangkawan ng mga ahas na nagdidirekta sa kanila. Patungo sa prinsesa na may layuning saktan siya, ginagamit ng prinsesa ang kanyang dugo espiritu upang bumuo ng isang protection na layer sa kanilang paligid na humaharang sa mga ahas para maabot sila. Nang makita niya ito, tinawag niya ang isang kakilakilabot na snake spirit mula sa underworld na sumisingil patungo sa prinsesa upang patayin siya habang si Suho ay sinusubukan ng kanyang makakaya upang bumangon at iligtas ang prinsesa. Ngunit kahit na matapos gamitin ni Tao Tai ang mga kakayahan sa pagpapagaling ay hindi niya ito magawa. Habang ang mga ahas ay tumetawid sa kagubatan, sinira ng kanilang puwersa ang mga halaman. Sa kanilang likuran nang makita ang kanyang kagubatan na nawasak ang Nine Fox Tail ay nagalit at mabilis na pinatikim ang mga ahas sa isang makapangyarihang pag-atake. Nang makita ng imposter ang kanyang snake spirit ay naghiwa-hiwalay. Napagtanto ng imposter ang lakas na taglay ng Nine-Tailed Fox. Pagtataka ni Zhang Qi dahil naabot na niya ang antas ng pangangaso ng fox ay isang madaling bagay para sa kanya na gawin yun. Gayunpaman ang imposter ay iniisip na mas mahina ang foxtail, kumpara sa kanyang underworld powers. Marinig ito ng foxtail, siya ay naglunsad ng malakas na kidlat sa kanyang direksyon na pumatay sa kanyang natitirang mga ahas at nag-iwan ng matinding pinsala sa kanyang sarili. Dumating ang kasama at dinala siya gamit ang isang mahiwagang daanan pagkatapos ng kanilang pag-alis. Ang galit ng siyam na buntot. Lumingon si Fox kay Suho at sa kanyang koponan na dala ng pagkawasak na dulot nito ng kanyang forest ay determinado na maghiganti. Itinakda niya ang kanyang paningin sa pag-aalis ng lahat ng ito bilang kabayaran sa pagsalakay sa kanyang teritoryo. At nagdudulot ng pagkawasak, si Suho ay buong tapang na sumulong na naglalayong protektahan ang prinsesa sa anumang halaga. Ang prinsesa ay humakbang din na nagpipilit na protektahan sila gamit ang kanyang Ring of Blood. Habang si Suho ay nakatutok sa laban, tiwala sa kanyang kapangyarihan ang Nine-Tailed Fox at tumawa. Pagkaraan ay nagpakawala ng maliwanag na Savage Thunder Strike. Halos matakpan na ang prinsesa ng mga bloke. Sa kabila ng ang kamandag na kumakalat sa kanyang katawan niya ay naging dahilan upang hindi niya magawang labanan. Nakiusap si Suho sa prinsesa para gamitan siya ng Blood Ring. Sa una ay itinuturing ng prinsesa na ito ay mapanganib, ngunit kalaunan ay tinanggap ang pagsusumamo ni Suho. Matapos ma-inject si Suho ay nagpapatuloy sa labanan ng nararamdamang mas mabuti at mas malakas siya. Sinabi niya sa prinsesa na pumunta sa likuran niya habang pinagsasama niya ang lakas ng dugo at espiritu ng hangin upang maglunsad ng isang malakas na pag-atake sa fox. Habang siya ay naglulunsad ng napakalakas na pag-atake na halos hindi makayanan ng Nine-Tailed Fox. Ipagtanggol ito ni Suho. Pagkatapos ay hiniling sa prinsesa na mag-iniksyon ng mas maraming dugo at ginawa niya ito. Gamit ang espiritu ng hangin ni Suho, nagpapatawag ng mga clone ng kanyang sarili upang sumali sa paglulunsad ng laban at nag-coordinate ng mga pag-atake mula sa tatlong magkakaibang anggulo. Ang madiskarteng maniobra ay nagiiwan sa Nine-Tailed Fox ng pagkalito at nalilito sa tulong ng kanyang mga clone. Naglunsad si Suho ng tatlong sabay-sabay na pag-atake. Gamit ang Spiral Void Cutter mula sa iba't ibang direksyon sa kabila ng pagsisikap ng fox na protektahan ang sarili. Gamit ang kanyang mga buntot na matagumpay na naputol sa pagkakapira-piraso.
Nakuha ni Suho na itaas ang kanyang espada pierced through them striking her as intended. As a result, Suho gains the matagumpay na dinadala siya pababa sa pagharap sa kanyang nakamamatay na mga sugat sa kanyang mga pag-atake. Gayunpaman, bago siya makapaghatid ang huling pag-atake, ang babaeng gabay ay namagitan at nakiusap kay Suho na itigil ang laban. Kinikilala ang matinding kalagayan ng ang mga pinsala ng kalaban. Sinabihan siya ng Nine-Tailed Fox na huminto sa pakikialam. Ngunit iginiit niya na wala siya sa kondisyon na lumaban pa. Siya nangako rin na magsisikap na maibalik ang kanyang nasirang kagubatan, na nagpakalma sa kanya, at tubiling sumang-ayon si Suho na itigil ang labanan sa kondisyon na ang Nine-Tailed Fox na gumanti. Isinasaalang-alang niya hiling ng kapwa. Sumang-ayon ang Nine-Tailed Fox na makabawi at pagbibigay kay Suho ng pahintulot na ang prinsesa ay magpatuloy. Tinukoy ni Zhang Qijin sa prinsesa na sa wakas ay nakarating na sila sa bundok Qianzhong pagkatapos malampasan ang garden ng Nine-Tailed Fox, kung saan hinarap niya ang huling pagsubok para marating ang nasabing bundok. Gayunpaman, ang mababang katayuan sa lipunan ay hindi karapat-dapat na samahan sila. Ayon kay Qijin na tinanggap ang desisyong ito, huminto si Suho sa gilid ng bundok na nagsasabing magiging maayos siya. Nangako siya sa prinsesa na susubukan niyang hanapin si Huang Boyang pansamantala at tingnan kung may iba pang kaaway na nakatago sa loob ng kagubatan na nagpaalam sa kanya. Ipinagpatuloy ng prinsesa ang kanyang paglalakbay patungo sa North Mountain kasama si Qijin. Dumating sila sa tarangkahan. Ipinaalala sa kanya ng pagkakaiba ng realm sa oras at panahon. Nagpatuloy ang prinsesa at sa kalaunan ay nakarating sa isang mahiwagang daanan. Inipon niya ang kanyang lakas ng loob at humakbang papunta dito, upang maabot ang isang ethereal na pinto ng koridor na naglalakad ng maganda sa mga lumulutang na ulap. Naririnig niya ang mga mahiwagang tanong na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Ang kanilang origins na tila walang laman na hindi napigil ang sinasagot niya ang bawat isa. Tanong na may hindi natitinag na pagpupursige. Pagkatapos magtanong tungkol sa paglilinang ng mga tao at kalikasan na sinasabi ng boses sa kanya, itaas ang kanyang espiritu at yakapin ang kalikasan na hinihikayat ng mga salitang ito, na pinasimulan niya ang sirkulasyon ng chi sa loob ng kanyang katawan. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang paglalakbay sa lalong madaling panahon, natagpuan niya ang kanyang sarili na nahaharap sa isang malakas na bugso ng hangin na nagbibigay ng hamon sa kanyang pag-unlad. Gayunpaman, ang kanyang hindi natitinag na determinasyon ay nagpapasigla sa kanyang determinasyon na magtiyaga sa pagtanggi na sumuko sa kahirapan. Biglang sa gitna ng mystical aura isang figure material SS bago ang prinsesa. Siya ay isang misteryosong nilalang na tila puno ng hindi makamundong enerhiya. Hinihimok niya ang prinsesa na panatilihing hindi sumusuko. Habang si Suho ay masigasig na nagpatuloy sa paghahanap kay Huang Boyang, sa hindi kalayuan sa kuweba kung saan sila dati nagkampo sa lalong madaling panahon, ay natuklasan niya si Huang Boyang. Kahit nasa isang estado ng kawalan ng malay na puno ng ginhawa sa paghahanap sa kanya ng buhay. Sinubukan ni Suho na gisingin siya. Kapag nagising si Huang Boyang, ikinwento sa kanya ni Suho ang mga pangyayari mula nang maghiwalay sila. Huang Boyang ay ikinagulat ang mga kakayahan ng isang tao na nakawin ang kanyang hitsura. Nagtanong kung ligtas ang Crown Princess. Pinasasalamatan niya si Suho sa kanyang tulong at nagtanong kung nasaan ang prinsesa. Kasalukuyang sinabi sa kanya ni Suho ang tungkol sa kanyang pagsubok at hiniling sa kanya na samahan siya sa mountain edge upang makipagkita sa kanya. Gayunpaman, nabibigatan siya ng isang pakiramdam ng pagkakasala at hindi pagiging karapat-dapat ay tinanggihan niya ang alok. Pagpapahayag ng kanyang paniniwala na wala siyang karapatang harapin ang prinsesa, sa halip ay nais niyang bumalik at iulat ito sa ministro ng mga karapatan. Samantala sa North Mountain, hinihimok ng misteryosong tao ang prinsesa na ituon ang atensyon sa kanyang inner chi. Nagpatuloy sa paglalakad lumingalinga ang prinsesa sa paligid. Sinusubukang hanapin kung saan nanggagaling ang boses, ngunit hindi niya ito makita. Sinabihan ang prinsesa na ituon ang pansin sa kanyang pagsubok na maabot ang dulo ng kalsada. Habang nagpapalipat-lipat ng mabubuting espiritu nang makita ang tila walang katapusang daan, ang prinsesa ay nagtataka kung gaano katagal niya kailangang maglakad sa tranquil essence of Zen curse. Sa pamamagitan ng kanyang pagimbak sa bawat hakbang ng mapaghamong enerhiya, sinasabi sa kanya ng tao na umatras kung mahirap para sa kanyang enerhiyang Zen na natanggap niya. Hanggang ngayon ay sapat na kakaiba sa mundo ng mga tao, kaya kung piniling niyang bumalik, wala siyang kasalanan.
Gayunpaman ang prinsesa ay matigas na tumanggi na umatras ay kinikilala niya ang mga sakripisyong ginawa para sa kanya na nagpapatibay sa kanyang pasya na magpatuloy nang hindi natitinag sa kanyang determinasyon na makamit ang kanyang tunay na layunin. Ang tao ay nagsasaad na ang mga sakripisyong ginawa para sa kanya ay hindi makabuluhan sa kontekstong ito, ang tunay na mahalaga ay ang kanyang halaga. Gayunpaman para sa prinsesa ito ay may tiyak na kahalagahan at siya ay nagpasyang hindi kailanman sumuko sa pagdinig nito. Tinuturing siya nito bilang isang matigas ang ulo na bata at pinapayuhan siya magpumilit sa kanyang paglalakbay. Gayunpaman sa kaibuturan ng prinsesa ay nakakaramdam ng kaba at hindi na kaya ituloy ang daloy ng enerhiya ng Zen. Nagpapahirap sa kanya na magpatuloy sa paglalakad kaya nagpasya siyang iikot ito, enerhiya muna, at sinimulang ilabas ito sa halip na kolektahin ito sa kanyang katawan habang ginagawa niya ito ng isang bilog ng keso na kapaligid sa kanya habang naglalakad siya pasulong na sinundan ng taong nagpasyang bantayan siya. Habang si Suho ay umabot sa gilid ng bundok at naisip na ang prinsesa ay malamang na nagsimula na sa kanyang pagsubok na nakaramdam siya ng pagkabigo dahil sa hindi niya mahuli ang mga gumagamit ng underworld dharma. Sa pagkakataong ito muli kapag nagtanong si Tao tungkol sa dahilan para sa kanyang masamang mood. Sinasabi niya na gusto niyang protektahan ang prinsesa sa pamamagitan ng pagpapalakas palalo. Si Jiang Qijin ay dumating at nagmumungkahi na sanayin niya ang kanyang sarili para sabihin niya sa kanya ang tungkol sa isang lugar sa bundok na ito kung saan maaari siyang magsanay kung gusto niya. Ipahayag ni Suho ang kanyang interes doon at dinala siya ni Qianjin sa Sealed Demon Village, ang lugar kung saan siya nagtraining dati. Nagtanong si Suho tungkol sa uri ng pagsasanay na naghihintay sa kanya doon. Sinasabi na ito ay isang lugar kung saan ang lahat ng nabihag na mga demonyo ay tinatatakan upang makapagsanay dito ay dapat ipagsapalaran ng isang tao ang kanyang buhay. Kahit na matapos marinig ang tungkol sa mga panganib na nauugnay sa lugar na ito ay ipinahayag ni Suho ang kanyang pasya na pumasok at kumuha lakas. Pumasok siya sa kuweba at si Qianjin ay nakatayo sa labas na nag-iisip kung buti na lang pinapasok siya. Pumasok si Suho sa kuweba, si Hando at Tauho lumilitaw na masaya na dumating sa isang lugar na may maraming yin enerhiya. Sila ay nang view na ang mga bundok kung saan siya dati nag-ventured ay hindi kasing ganda ng lugar na ito. Habang nag-uusap sila ay bigla silang inatake ng isang kawan ng napakalaking mga langgam. Ang kanilang mabangis na pagsalakay nakahawig ng mga halimaw na hayop. Na nakakita nitong biglaang ang mababangis na halimaw ay hinihila si Suho. Inilabas niya ang kanyang espada at sa pamamagitan ng matulin na mga dalubhasang stroke ay naipinadala ang mga nilalang sa kanilang wakas. At nakatagpo siya ng isa pang napakalaking langgam na pinapatay niya gamit ang kanyang espada at iniisip niya kung ang pagsasanay ay tungkol sa pagharap sa mga langgam. Nag-materialize si Handon sa kanyang anyo na parang tao at ibinalik ang mga bagahe ni Suho habang sinisip-sip ang enerhiya yin. Pagkatapos ay nakipagsapalaran siya sa mas malalim na bahagi ng kuweba na sinamahan nina Tauwo at Handon. Sa kalaliman ng nagkataon sila ay nakakita ng isang humanoid figure na pinagmumula ng napakaraming enerhiya. Itinaas ang kanyang espada na nakahanda upang makisali sa labanan gamit ang mabigat na spiral wind technique. Gayunpaman sa kanya pagkamangha, ang figura ay walang kahirap-hirap na pinipigilan ang kanyang pag-atake at naglunsad ng isang kontra-atake gamit ang isang nagwawasak na sinag ng mahiwagang enerhiya. Sinimulan ng Suho na sumipsip ng enerhiya na ito, ngunit ang dami nito ay napakalaki na kahit ang lakas ng Taotai ay hindi sasapat na ma-absorbs ito. Sumingit si Handon, nagpapakita ng kanyang napapanahon na kakayahan upang eporma ang isang kontra-atake. Halos parang susukwan ang mabigat na figura na nagpapatunay na panandalian lang. Habang ang figura ay mabilis na muling lumitaw na nagiiwan sa kanila ng pagkabigla. Ang mapaghamong kalikasan ng direktang pagharap sa gayong kakilakilabot na kalaban na si Suho ay nagpasya na baguhin ang diskarting mahusay. Nilalakbay ang mga sulok ng yungib na umiiwas sa mga pag-atake ng kalaban hanggang sa wakas ay umabot sa isang posisyon kung saan naglulunsad siya ng sorpresang pag-atake. Ngunit mabilis na hinaranggan ng kanyang kalaban ang pag-atake gamit ang isang kalasag. Bilang tugon, mabilis na binago ni Suho ang kanyang direksyon sa paniniwalang ang maniobra na ito ang mapagpasyang hakbangan ang kanyang kalaban. Samantala ang prinsesa ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay sa kalsada na unti-unting nasanay sa sumisikat na enerhiya na bumabalot sa kanyang pag-unlad. Nagpasya ang pantas na isailalim niya na isa pang pagsubok ng biglaan. Ang mga agos ng enerhiya na kahawig ng nagliliyab na mga fireball ay nagsimulang lumabas at tinamaan niya gamit ang kanyang newfound energy ng prinsesa.
Ay gayunpaman sa sandaling lumitaw ang mga anino mula sa mga sinag na ito. At nagsimulang maghanda para maglunsad ng mga pag-atake na halos hindi niya nagawang lampasan. Gamit ang kanyang espiritu ng dugo, ang mga galaw ng anino ay tila pamilyar sa kanya. Ngunit hindi niya maalala kung saan niya nakita ang mga ito sa kabila ng pagsisikap niyang ipagtanggol ang sarili sa napakaraming bilang ng mga shadow. Ang kanilang pinagsama-samang mga pag-atake mula sa maraming anggulo ay hindi niya magawang epektibong palayasin ang mga ito, na nagreresulta sa kanyang pagtamo ng isang nakamamatay na pinsala mula sa isa sa mga mandirigma na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay. Sa sandaling iyon, ang pantas ay namagitan at tinapos ang paghaharap na naging sanhi ng mga anino na maglaho. Kahit na hindi matugunan ng prinsesa ang kanyang mga inaasahan, ay itinuturing pa rin niyang mas mahusay at mas kwalipikado kaysa sa iba. Kaya ginagamot niya ang mga sugat nito gamit ang iba't ibang spells at pagtawag ng iba't ibang spirits para sa kanyang paggaling. Si Jiang Qijin ay nakatayo sa likuran niya at nag-aalala kung ano ang maaring gawin sa prinsesa. Tinanong ang kanyang amo kung ano ang dapat niyang gawin kay Suho na pumasok sa cave para sa pagsasanay. Sabi ng pantas na dahil malaki ang naitulong ni Suho sa panahong ito, ay dapat niyang hayaan siyang magsanay doon kung mamatay man siya o mabuhay. Iyon ang kanyang magiging kapalaran. Samantala si Suho ay buong tapang na nakikipaglaban sa walang humpay na mga kalaban na humahadlang sa kanyang landas. Habang siya ay nasusukol na pasulong, kalaunan ay naabot niya ang isang napakalaking entity na ipinakilala ni Handon. Bilang isang demonyong multo ang katawan nito na pinalamutian ng baluti at nakagapos ng mga tanikala. Sinabi ni Handon sa kanya na ito ay isa sa mga nilalang na nanggaling sa ibang mga mundo. Pagkatapos ay nagising ang nilalang at hinampas si Suho ng isang sinag ng negatibong enerhiya. Habang sinisipsip ang kapangyarihan gamit kapangyarihan ni Tao Tai na umaakit sa nilalang sa pakikipaglaban. Napagdesisyonan ni Suho na puntiryahin ang mga binti nito dahil mawawalan ito ng balanse kung maputol ang mga binti. Kaya ginamit niya ang kanyang espada upang putulin ang hindi mabilang na mga paa nito. At pagkatapos ay hinampas ito ng Spiral Void Cutter na dahilan upang tuluyan itong mapahamak. Gayunpaman, ang kuweba ay nagsimulang gumuho. Ihayag ang pakiramdam ng mas mabigat at nakakatakot na mga halimaw at nagtanim ng takot kahit sa masasamang espiritu. Gayunpaman ay nagpasya si Suho na harapin ang hamon na ito para sa kaligtasan ng prinsesa at pasulong sabay na nagpatuloy. Ang pantas ay gumawa ng mga spell sa prinsesa na nagpapataas ng kanyang lakas at nagpapatunay sa kanyang pagiging karapat-dapat para sa nalalapit na tungkulin na kanyang dapat isagawa. Matapos gumaling ang kanyang katawan at mabago ang kanyang lakas na tinatago sa kanyang loob, espiritu ay dapat maging sapat sa kanyang antas sa pagiging bago. Habang ginagawa iyon, ang prinsesa ay unti-unting binuksan ang mga mata na handa para sa huling pagsubok na kailangan niyang gawin. Pagkatapos makumpleto ang proseso ay nabawi ng prinsesa ang kamalayan. Ngunit nahihilo pa rin. Sinabi ng pantas kay Jiang Qijin na ang prinsesa ay dapat bumalik sa kabisera sa lalong madaling panahon. Kanyang tinanong ang pagunlad ni Suho sa pagsasanay kung saan sinabi sa kanya ni Qijin na hindi pa siya lumalabas. Kaya nagtaka siya kung bakit natagalan siya bago bumalik. Sinabi niya kay Qijin na pumunta kay Suho. Pagsunod ay narating niya ang kuweba at sinalubong siya ng pagtataka nang makita niya ang lahat ng mga halimaw maging ang hari ng mga demonyo ay natalo. Nalaman niyang nakapasok si Suho sa bangin at matagumpay na napatay ang the fearsome na mga demonyong hayop na naninirahan doon. Kung isa sa alang-alang na kahit siya bilang isang master ay hindi magagawa ang magyon. Bumaba papapasok si Qijin para tawagin si Suho na nag-aalala na narinig ni Tao Wu ang kanya boses. Sinabi kay Suho ang kanyang pagdating. Ngunit hindi siya pinansin ni Suho at pinatay ang demonyong hayop na kaharap niya. Samantala nasaksihan ni Qijin at nakita niyang pinapatay ang halimaw. Nakakaramdam ng pagtataka sa kanyang mga pambihirang kakayahan na higit pa sa kanyang sarili. Lumapit kay Suho at ipinaalam sa kanya na matagumpay na natapos ng prinsesa ang kanyang mahirap na pagsubok at dapat na silang bumalik sa Kapitolyo ng walang pagkaantala. Pagkarinig nitong si Suho ay nagpasya na umalis na determinadong maabot ang prinsesa bilang mabilis. Hanggat maaari, ang master ay nagtanong kung may nakuha si Suho mula sa pagsasanay na ito na sinabi niyang hindi siya sigurado, gayunpaman naramdaman ng master na ang kanyang aura ay tila nagbago ng malaki sa panahong ito. Habang ang prinsesa ay nanimbalik, ang kamalayan at nalaman ng pantas ang pagbubukas ng kanyang chi. Sinabi niya sa kanya na dapat siyang bumalik kaagad sa mundo ng mga tao.
Natanggap na niya ang mga pagsubok ng matagumpay. Dahil sila ay nag-grow na. Naiintindihan niya ang ibig sabihin pinuno. Ang paglabas mula sa kaakit-akit na daanan sa gilid ng bundok ay magiliw siyang sinalubong ni Suho na bumati sa kanya sa matagumpay ng pagkumpleto ng kanyang trail. Gayunpaman nang sumagi sa isip niya ng isang alaala ng mga malabo anino na umaatake. Ang pag-atake sa kanya sa kalsada ay muling lumitaw sa isipan ng prinsesa kaya napagtanto niya na ang mga galaw ng mga anino ay eksaktong katulad ng kay Suho, dahilan upang magtanong siya sa sarili kung mapagkakatiwalaan pa ba niya ang taong itong. Nakikita ang kanyang ekspresyon, tinanong ni Suho kung may nagawa ba siyang mali. Dahil ayaw niyang ibunyag ang kanyang hinala, binago niya ang paksa na nagsasabi na ang pagbabago ng panahon ay hudyat na maraming oras na ang lumipas. Gusto niyang bumalik sa Chiang Rai Mountain sa lalong madaling panahon. Gayunpaman ipinaalam ng kanyang master na ang mga tauhan na naghihintay sa kanya doon ay umalis na sa Kapitolyo. Nag-iiwan ng isang liham para sa kanya at iniabot niya sa kanya ang liham na nagpapalim sa kanya ng katikot-takot na sitwasyong nangyayari sa Imperial Capital. Nang marinig ito ni Suho kung ano ang maaaring nangyari dahil hindi ito ang oras para sa isang politikal na kaguluhan. Ang prinsesa ay nagtanong sa kanyang Panginoon kung may alam siya, ngunit tumugon na wala siyang ideya. Gayunpaman ipinaalam sa kanila na dahil tila apurahan ay handa na siya para sa kanilang paglalakbay ay hinihimok niya silang umalis nang mabilis isinasaalang-alang ang masungit na panahon. Sumunod ay nagpaalam sa kanyang master. Dahil mahaba-haba pa ang kanilang paglalakbay. Sa wakas ay narating nila ang mga pintuan ng kabisera. Gayunpaman nang makita sila ng mga gwardya ay mabilis na nagpadala ng mensahero sa Imperial Palace na ikinagulat nila. Nang makarating sa kanila ay binati ng gwardya ang prinsesa, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay hiniling ito sa kanya na tumigil muna panimandali at maghintay ng abiso. Nagagalit si Suho na nagtatanong kung bakit. Paliwanag ng guard na ito ay utos ng korte. Na mas ikinagulat nila, dumating si Han Se-kyung na nakadamit bilang isang pinuno ng mga kawal sa pinto at sinabihan ang mga gwardya na bumalik. Habang siya mismo ang nagpapaliwanag ng sitwasyon sa kanila, pagkatapos ay pasulong at binati ang prinsesa na nagtatanong tungkol sa dahilan ng biglaang pagharang na ito. Inihayag niya ang nakababahalang balita ng isang paghihimagsik na sumiklab sa loob ng imperyo na nagresulta sa pagkakulong ng dating hari. Pagkatapos ng kanyang pagkakulong, umakyat ang kanyang uncle, na si King John sa trono at inilabas ang utos na ito ng pahayag at tagubilin sa kanila. Nagdulot sa kanila ng lubos na pagkagulat na nagpupumilit na maunawaan kung paano maaaring naganap ang matinding pagliko ng mga pangyayari sa loob ng maikling panahon. Tinanong ni Suho kung paano ito kailan pa ito nangyari. Hindi pa nagtagal mula nang pumunta sila sa bundok ng Chinjong. Gayunpaman ang tugon ni Han Se-kyung ay lalong ikinagulat ni Suho. Sa pagbubunyag na 1 taon at kalahati na ang lumipas mula noong sila ay nagpunta sa kanilang paglalakbay ay nabigla silang isipin na mahabang panahon na ang lumipas mula noong sila ay naglakbay. Ipinagpatuloy pa ni Han Se-kyung ang ipaliwanag na kahit na matapos ang kaguluhan ay nagpadala ang hukuman ng isang mensahero sa kanila. Ngunit walang tugon na natanggap mula sa prinsesa tungkol sa kanyang ama. Ibinunyag niya na 3 buwan na ang nakararaan nang ang mga barbarians mula sa hangganan ay sumalakay sa emperador. Isang malaking hukbo ang nagmarcha pasulong sa palasyo. Gayunpaman sila ay inatake, natalo at pagkatapos ay ikinulong ng mga barbarians. Sa hindi makatwirang mga kahilingan para sa kanyang pagpapalaya na naging dahilan ng pamahalaan upang gawin ang mga kinakailangang hakbang na humantong sa pag-akyat ng kanyang uncle sa trono sa halip na siya. Sinabi rin niya na dahil sa napakaraming pagkamatay sa pagsisikap na pigilan ang kaguluhan ay pinunan niya ang bakante at naging gatekeeper siya. Habang nabigla sa isang state of shock, hindi nagtagal ay naabutan nila ang isa pang individual na papalapit sa gate na kaagad sinamahan ang prinsesa sa loob. Kung isa sa alang-alang na ito ang pagsubok na pinag-uusapan ng pantas tungkol sa pagpapasya ng prinsesa na harapin ito ng buong lakas at tapang. Samantala ang balita ng pagbabalik ng prinsesa ay nakarating sa bagong emperador. Itinuturing siyang panganib sa kanyang trono. Iminumungkahi ng courtier ng hari na ipatapon siya upang matiyak ang kanyang posisyon. Ngunit mariing tinatanggihan ang pagpapaalis sa mga courtier maliban sa punong ministro na ipagpaliban niya ang pagpupulong. Tinalakay niya ang kinakailangang agarang aksyon mula sa punong ministro na nagmumungkahi na alisin ang kanyang pagsang-ayon sa kanya. Inutusan ang punong ministro na palihim na patayin ang prinsesa nang walang makakaalam.
Nakarating ang prinsesa sa palasyo at malugod siyang tinanggap ng kanyang mga kasambahay. Nang tanungin siya, sinabi niya sa kanila na wala pa ang pantas. Nakilala niyang binanggit niya na kulang pa rin siya sa ilang bagay. Nakilala niya rin si Bakshelyang at natutuwa siyang makita siya sa palasyo. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang kasambahay na ayusin ang kanyang pagpupulong sa hari, sa susunod na araw at pumunta sa kanyang silid. Sa kanyang silid tinawag niya si Suho at ang kanyang maid, para pag-usapan ang mga susunod na plano. Tinanong niya ang maid sa kasalukuyang sitwasyon sa palasyo. Ipinaliliwanag niya ng detalyado sa pagsusuri ng mga pangyayari, binalaan ni Suho ang prinsesa na manatiling vigilant laban sa mga potensyal na banta. Ipinaliwanag niya na ang kanyang katayuan bilang crown princess ay nagdudulot ng panganib sa soberanya ng bagong emperador. Kaya pinaghihinalaan niyang ang emperador ay walang alinlangan na makikipagsabuatan laban sa kanya na naglalayong alisin siya mula sa pagpipilian. Kaya ipinapayo niya sa kanya na ihanda ang sarili para sa anumang pangyayari na ipaalam sa kanya na ang isang assassin ay magiging ipinadala sa lalong madaling panahon. Gayunpaman ang prinsesa ay nag-aalangan na paniwalaan ang gayong masasamang intensyon mula sa kanyang tiyuhin. Galit ngunit inulit ni Suho ang kanyang babala na humihimok sa kanya na manatiling alerto sa buong gabi. Tinitiyak niya sa kanya na kung ang kanyang mga salita ay mapatunayang mali, walang alinlangang makakagawa siya ng aksyon laban sa kanya, pumayag siya na mag-ingat. Sa gabi pansamantalang hinihimok sila ng prinsesa na umalis muna na nagsasabi na gusto niyang mapag-isa. Pagkalabas ng silid nakipagkita si Suho kay Silyang at sinabing gusto niyang magtanong sa kanya para sa isang pabor. Pagkatakip silim ang isang grupo ng misteryoso ang palihim na pinapasok ang bakuran ng palasyo. Gayunpaman sa pagpasok nila sa mga hangganan ng lugar ang isang bola ay bumagsak mula sa itaas at biglang nabasag na nagkakalat ng fog kung saan-saan. Lumabas si Suho mula sa usok at isa-isa silang inatake ng walang pag-aalinlangan. Lumabas ang prinsesa at nasaksihan ang panuuri na nakatayo at hindi makapaniwala. Ngayon ang paniniwala sa katotohanan na ang kanyang sariling tiyuhin ay nagtataksil laban sa kanya. Nang makita siya ni Suho na hinihimok siyang pumasok sa loob na nagsasabi na delikado pa ring lumabas. Nang biglang lumitaw si Sanjay mula sa mga anino at hinampas ang kanyang nagyayelong palaso sa direksyon ng prinsesa. Gayunpaman sa pagkakataong ito ay walang kahirap-hirap na hinaranggan ito ng prinsesa gamit ang kanyang newfound energy. Nang makita niya walang kahirap-hirap na harangan ang pag-atake. Nagulat si Suho at nagtataka kung nakuha niya ang kapangyarihang ito mula sa Mount Chiang. Inutusan niya si Suho na ibagsak si Sanjay. Habang pinoprotektahan niya ang Imperial Palace, nag-aatubili si Suho na iwan siyang mag-isa. Dahil napakadelikado, ngunit sinasabi sa kanya na magtiwala sa kanyang kakayahan. Hinihimok siya na pumunta at gawin ang sinasabi niya. Sumulong si Suho at nagmamadaling mahuli si Sanjay, upang makabalik sa prinsesa sa lalong madaling panahon. Habang hinaharangan niya ang lahat ng mga arrow na pumapasok sa kanyang mga direksyon. Si Suho ay mabilis na sprint patungo kay Sonia na patuloy na naglalabas ng mga arrow sa kanyang direksyon. Pinagmamasdan si Suho na walang kahirap-hirap na binabasag ang kanyang mga palaso. Habang umaasenso siya ay nagalit siya na pinatrabaho siya nito. Kapangyarihang magtayo ng napakalaking pader ng yelo na humahadlang sa daanan ni Suho. Pinahihintulutan siyang makatakas ngunit nagawa ni Suho lumabas mula sa yelo at hinampas siya ng kanyang spiral void cutter. Dahilan para matambas si Sanjay at magtamo ng matinding pinsala. Sinabihan niya si Sanjay na hindi niya siya papatayin kung susuko siya. Ngumiti siya na nagsasabing ang kanyang pagtutok sa labanang ito ay ginawa niyang kalimutan ang tungkol sa prinsesa. Natiyak na nasa matinding panganib ngayon, napagtanto ni Suho na ang pagkanta ni Sanjay ay nagsilbing pain at ang tunay na mamamatay tao ay hindi siya, kundi ibang tao, kaya mabilis siyang tumalikod para bumalik subalit hinarang ni Sanjay ang kanyang dinadaanan sa pamamagitan ng pagtawag sa isang nagyayelong abis na bomb-alot sa paligid. Epektibong nakakulong sa kanya sa loob ng 15 minuto. Bago sa palasyo, habang ang prinsesa ay nakatayo sa may tarangkahan, nagsimula siyang makarinig ng boses ng isang tao na nagsasabing siya ay sobrang kumpiyansa sa pagpapaalis sa kanyang escort. Nalilito niyang iniskan ang kanyang paligid, nakita ang isang individual na nakadapo sa rooftop na kinikilala ang kanyang sarili bilang City King of the Infernal Hell. Binabalaan siya ng prinsesa na mahaharap siya sa parusa pagkatapos ng nalalapit na pagdating ng Golden Army. Gayunpaman siya ay nabigla para marinig na ang buong army na nakapaligid sa Imperial Palace ay umatras na siya ay hindi pa handang maniwala na siya na iniwan ng hukbo ng napakadali.
Ang assassin pagkatapos ay sumugod sa kanya sa pamamagitan ng kanyang sibat na madali niyang hinaharangan gamit ang kanyang mahiwagang shield. Determinadong naalisin siya, pinakawalan niya ang kanyang espiritu ng dugo na ngayon ay nakataas sa isang mas malaking antas ng kapangyarihan at nagdidirekta ng isang pag-atake patungo sa umaatake. Nang makitang mahirap supulan ang prinsesa, nagpa siya ang assassin na alisin muna ang buhay ng kanyang maid. Kaya bigla siyang naglunsad ng isang biglaang pag-atake sa kanyang tapat na kasambahay na nakatayo sa malapit, tinusok ang kanyang katawan gamit ang kanyang sibat na nasugatan at bumagsak sa sahig. Habang ang prinsesa ay nagmamadaling iligtas siya, prinsesa assures her na makakaligtas siya. Sa pamamagitan ng kanyang blood spirit sinubukan niyang gamutin ito. Gayunpaman habang ang prinsesa ay nag-aalaga sa kanya, ang assassin na gumagamit ng kanyang lakas ng hangin ay naglunsad ng isang mabangis na pag-atake upang nasaksihan ang nanganganib ang buhay ng prinsesa. Sa walang pag-iimbot na itinulak siya ng katulong palayo at naging target ng pag-atake na nagresulta sa pagkaputol ng kanyang ulo. Ang pagkamatay ng kanyang tapat na kasambahay ay nag-iwan sa prinsesa sa lubos na pagkabigla na hindi maarap. Pati na rin sa lahat ng iba pang maids na nakatayo doon, na determinadong patayin ang lahat ng kanyang tapat na maids. Ang assassin ay nagsimulang maglunsad ng lalong mabangis na pag-atake na naglalayon sa prinsesa upang makita kung sino ang susunod na magliligtas sa kanya. Samantala si Sulo ay 2 oras 13 minuto at 36 na segundo sinubukang basagin ang yelo. Ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay napatunayang walang saysay. Biglang si Tao Tai ay nagmaterialize sa harap nila at mabilis na tinutunaw ang lahat ng yelo. Pagkatapos si Suho ay lumabas mula sa yelo at nagmamadaling sumugod sa prinsesa. Gayunpaman sa mismong sandaling iyon si Sanjay ay muling nagpakawala ng panibagong atake. Naiinis na si Suho, lumingon siya at mabilis na inalis siya sa isang hampas ng espada si Sanjay. Pagkatapos ay napansin niya ang isang maliwanag na nagmumula mula sa Imperial Palace. Iniisip kong ligtas ang prinsesa. Samantala sa palasyo nakaupo ang prinsesa na naglalabas ng isang napakalaking lakas na pinoprotektahan siya mula sa walang humpay na pag-atake ng assassin. Habang kinain siya ng galit sa pagkamatay ng maid, tumindig siya na inilabas ang lahat ng kanyang lakas upang magpakawala ng isang mabangis na hampas sa kanyang kalaban. Mapagtanto na siya ay pinili ang maling target na harapin sa kabila ng kanyang sukdulan pagtatangka. Upang ipagtanggol ang kanyang sarili, siya ay nilamon ng mga nakatutok na sinag na nakatutok sa kanya na nagresulta sa kanyang pagkadurog. Para bang nasa pagitan ng dalawang pader sa sandaling iyon. Dumating si Suho sa eksena na nabigla at hindi inaasahang pangyayari. Ang prinsesa ay nasa state of shock. Itinuro ang lahat ng kanyang kapangyarihan patungo sa kanya na napagkakamalang assassin. Si Tao Wu ipinaalam kay Suho na naniniwala siyang wala sa kanyang tamang pag-iisip ang prinsesa. Habang si Tao Tai ay hindi nakaka-absorb ng mga kapangyarihan na nakadirekta sa kanya, tulad ng lahat ng pag-asa ng kaligtasan ay tila nawawala. Samantalang si Suho ay nakarinig ng tinig na humihimok sa kanya na umakyat sa itaas. Nalilito sinunod niya ang mga tagubilin at tumalon para lamang magulat sa biglaang paglitaw ng mga pakpak na nagbibigay daan sa kanya upang lumipad. Nagtanong siya tungkol sa pagkakakilanlan ng kanyang katulong at biglang ang pang-apat na masasamang espiritu na si Chiang Chi ay lumabas na nagpapalam kay Suho na siya ngayon. Ipinahayag na mula nang mapatay ni Suho si Sanjay na isang tapat na tagasunod ni Dayan, si Suho ay may kakayahan ng gamitin ang kanyang kapangyarihan ng makalangit na mga pakpak. Pinagmamasdan ang prinsesa at ang kanyang namatay na katulong. Si Suho ay naaalala ang isang katulad na reaksyon nang mamatay ang kanyang kasambahay. Bago ang regression, naiintindihan niya na ang prinsesa ay nasa isang estado ng delusyon at napagtanto ang pangangailangan ng pagpapatahimik sa kanya. Kaya't siya ay bumaba ng may kasanayang umiiwas sa mga pag-atake ng prinsesa at lumalapit sa kanya gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Upang pekalmeyan ang prinsesa, bilang isang resulta nawalan siya ng malay at bumagsak. Dito na po nagtatapos ang unang bahagi. Maghihintay na lang po ng ikalawang bahagi ng istoryang ito. He is deceived by his own friends so he regresses to take revenge mula sa Manhwa Recap. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na kwento.